Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa ating mga kwento. Salamat at muli ninyo akong sinamahan sa ating espasyo kung saan ang bawat tibok ng puso ay mayroong tinig at ang bawat luha ay mayroong kahulugan. Sabi nila, ang bawat pagtatapos ay may bagong simula. Ngunit paano ka magsisimula kung ang puso mo ay nananatili sa kahapon? Ating pakinggan ang isang kwento ng dalawang pusong sinubok ng tadhana at kung paano ang isang sinag ng pag-asa ay maaaring magbigay liwanag sa pinakamadilim na kabanata ng buhay. Ang tunog ng paglaglag ng kanyang pluma sa sahig na gawa sa nara ay mas malakas pa kaysa sa isang putok ng baril sa loob ng kanyang tahimik na opisina. Napapikit si Rocco Montenegro. Sa nagdaang 14 na buwan, ang katahimikan ang naging kumot at kaaway niya. Ang bawat sulok ng Hacienda Montenegro, mula sa matatayog na pader hanggang sa malalawak na pasilyo, ay binabalot ng isang katahimikang nakakabingi. Isang katahimikang may pangalan, Arya. Mula sa kanyang mesa, tanaw niya ang hardin. Dati, iyon ang pinakamasayang bahagi ng mansyon. Naririnig pa niya sa kanyang isipan ang halakhak ni Arya habang hinahabol ang kanilang mga anak sa damuhan. Ngayon, ang hardin ay perpektong inaalagaan. Walang isang tuyong dahon, walang isang ligaw na damo, ngunit wala itong buhay. Katulad niya, pinulot niya ang pluma at ipinatong ito ng dahan-dahan sa mesa na para bang takot na muling basagin ang katahimikan. Bumalik ang kanyang tingin sa labas. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo ang kanyang bunsong anak na si Gabo. 6 na taong gulang, ngunit ang mga mata ay tila mas matanda pa kaysa sa kanya. Hindi na ito nagsasalita nang madalas simula ng mangyari iyon, at sa tabi nito, naroon ang bagong tagapag-alaga, si Sinag del Mundo. Pang-apat na siyang sinubukan sa loob lamang ng 6 na buwan. Ang mga nauna ay hindi tumagal. Hindi nila kinaya ang bigat ng kalungkutan sa loob ng pamamahay na ito. Pinanood niya ang babae. Simple lang itong manamit. Walang kolorete sa mukha. At ang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng tirintas. Hindi ito nagsalita. Sa halip, umupo ito sa damuhan. Ilang talampakan ang layo mula kay Gabo. At naglabas ng isang maliit na laruang gawa sa kahoy. Isang kabayo. Hindi niya ito inialok sa bata. Naglaro lang ito ng mag-isa. Dahan-dahang iginagalaw ang kabayo sa damuhan na parang may sarili itong mundo. Kumunot ang noo ni Rocco. Isang kakaibang pamamaraan. Ilang minuto ang lumipas. Dahan-dahan, gumapang si Gabo palapit. Hindi pa rin nagsalita ang babae. Ipinagpatuloy lang nito ang paglalaro. Hanggang sa si Gabo na mismo ang umabot sa laruan. At pagkatapos, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng buong hasyenda. Isang tunog na halos 1 taon nang hindi naririnig ni Rocco. Isang malutong, inosenteng halakhak. Ang halakhak ni Gabriel. Natigilan si Rocco. Napatayo siya mula sa kanyang upuan, ang mga kamay ay nakapatong sa salamin ng bintana. Maging ang mga hardinero sa dikalayuan ay napahinto sa kanilang ginagawa. Napatingin sa direksyon ng puno. Mula sa kusina, natanaw niya ang anino ng kanilang kasambahay na sumilip din sa bintana. Ang halakhak ni Gabo ay parang isang himala. Isang maliit na basag sa makapal na yelong bumabalot sa puso ni Rocco. Nagpatuloy sa pagtawa ang bata habang nakikipag-agawan sa laruang kabayo kay Sinag. At si Sinag, nakangiti lang. Isang nangiting simple, ngunit sa paningin ni Rocco ngayon, iyon na yata ang pinakamaliwanag na bagay na nakita niya sa loob ng mahabang panahon. Hindi niya namalayan ang sariling mga paa na naglakad palabas ng opisina, bumaba sa hagdanan, at tumawid sa malawak na pasilyo patungo sa hardin. Nang makalabas siya, ang hangin ay tila mas sariwa. Ang kulay ng mga bulaklak ay tila mas matingkad. Nakahinto siya ilang metro mula sa kanila. Napansin ni Sinag ang kanyang presensya. Agad itong tumayo.
at bahagyang yumukod bilang paggalang, ang ngiti ay bahagyang nawala at napalitan ng formal na ekspresyon. "Senyorito," sabi nito sa mahinang boses. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Rocco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang anak, na ngayon ay nakatayo na rin at nakahawak sa laylayan ng damit ni Sinag, tila nagtatago sa likod nito. Tumingin si Rocco sa babae. Ang tingin niya ay isang komplikadong pinaghalong pasasalamat, pagtataka, at isang katiting na pag-aalinlangan. Paano niya nagawa iyon? Paano nagawa ng isang estranghero ang hindi nagawa ng mga doktor, ng pamilya, o maging niya mismo? Sino ang babaeng ito na nagdala ng ngiti sa isang lugar kung saan matagal nang namatay ang saya? Bago pa man makapagsalita si Rocco, isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang muka ay nagpapakita ng awtoridad. Si Beatriz Aldama, ang kapatid ni Aria. Naglakad ito palapit. Ang takong ng sapatos ay tumutunog sa batong daanan. Ang mga mata nito ay hindi tumitingin sa mga bata o kay Rocco. Ang matalas at mapanuring tingin nito ay dumiretso kay Sinag, na ngayon ay hindi komportable sa ilalim ng gayong tingin. Huminto si Beatriz sa tabi ni Rocco. Ang kanyang tingin ay puno ng lamig na tila kayang pumatay sa mga bulaklak sa paligid. "Sino siya?" tanong ni Beatriz. Ang bawat salita ay matigas at walang emosyon. Ang isang sinag ng pag-asa ay madaling takpan ng anino ng pagdududa. Para kay Sinag, ang tawa ng isang bata ay isang musika. Ngunit sa tainga ng iba, ito ay isang ingay na gumigising sa mga natutulog na multo ng nakaraan. Haharapin niya ngayon ang mga matang mapanghusga, mga matang susukat sa kanyang pagkatao at sa kanyang hangarin. Naramdaman ni Sinag ang pagbabago sa hangin bago pa man niya marinig ang pangalan ng babae. Ang dating magaan na pakiramdam sa hardin ay biglang bumigat, na para bang isang ulap ang biglang tumakip sa araw. Ang mga mata ng babae, si Beatriz Aldama, narinig niyang bulong ng isang hardinero, ay parang 2 piraso ng yelo. Malamig, matalim, at tila kayang tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, naramdaman ni Sinag na siya ay isang basang sisiw na ligaw sa isang hawla ng mga agila. Ang simple niyang bestida at tsinelas ay tila sumisigaw ng kaibahan sa tabi ng perpektong pananamit at mamahaling pabango ng ginang. Siya, si Sinag del Mundo, ang bagong tagapag-alaga. Sagot ni Rocco, ang boses ay kalmado ngunit may diin, na para bang pinoprotektahan siya mula sa tingin ni Beatriz. Ngumiti si Beatriz, ngunit isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ah, I see. Kumusta ka?" "Mabuti po, ma'am," sagot ni Sinag. Mahigpit ang hawak sa kamay ni Gabo na nanatiling nakatago sa kanyang likuran. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Naupo si Beatriz sa isang malambot na sofa na parang isang reyna sa kanyang trono, habang si Sinag ay nanatiling nakatayo. Ang sala ay napakalamig, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa tensyon. "Saan ka ba galing, Miss Del Mundo?" tanong ni Beatriz habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "Anong probinsya?" Ang tanong ay simple, ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, parang isang imbestigasyon. "Taga Baryo Silangan po," sagot ni Sinag. "Baryo Silangan," ulit ni Beatriz na parang isang salitang hindi karapat-dapat bigkasin sa loob ng mansyon. "At ang iyong karanasan? Sigurado akong masusi ang naging interview sa iyo ng ahensya. Ang mga Montenegro ay nangangailangan lang ng pinakamahusay." Bawat tanong ay parang isang karayom. Naramdaman ni Sinag ang pagnanais na umatras, na yumuko. Ngunit naisip niya ang tawa ni Gabo kanina. Naisip niya ang lungkot sa mga mata ng dalawa pa nitong kapatid. Kailangan niya ang trabahong ito.
Higit sa lahat, nararamdaman niyang kailangan siya ng mga bata. Huminga siya ng malalim. May karanasan po ako sa pag-aalaga, ma'am, at mahal ko po ang mga bata. Ang pagmamahal ay hindi sapat. Mabilis na sagot ni Beatrice. Kailangan ng profesionalismo, ang distansya. Hindi sila dapat maging masyadong attached sa iyo, lalo na at natigil ito at tumingin kay Rocco. Sariwa pa ang lahat. Bago pa makasagot si Sinag, nagsalita si Rocco. Beatrice, si Sinag ay empleyado ko. Ako na ang bahala sa kanya. Pinapunta kita rito para kamustahin ang mga bata, hindi para interbyuhin ang staff ko. Natigilan si Beatrice. Isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling ngumiti. Of course, Rocco. Nag-aalala lang ako para sa mga pamangkin ko. Tumayo na si Sinag. Senyorito, ma'am, ipaghahanda ko lang po ng merienda ang mga bata. Nagpaalam siya at mabilis na naglakad patungong kusina. Pakiramdam niya ay nakatakas siya mula sa paghinga sa ilalim ng tubig. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, napansin ni Sinag na wala sa kanyang silid si Leo, ang panganay. Tahimik at laging malayo ang tingin, si Leo ang pinakamahirap abutin sa tatlo. Hinanap niya ito sa buong bahay at natagpuan niya ito sa lugar na hindi niya inaasahan, ang malaki at madilim na library. Nakaupo si Leo sa sahig, sa gitna ng isang bilog ng mga lumang photo album. Bukas ang isa sa kanyang kandungan at ang maliliit niyang daliri ay marahang hinahaplos ang isang larawan ng isang magandang babae. Si Arya. Walang luha sa kanyang mga mata, ngunit ang bigat ng kanyang kalungkutan ay ramdam na ramdam ni Sinag. Alam ni Sinag ang ganitong klaseng lungkot. Ito ang lungkot na hindi kayang gamutin ng salita. Ang anumang sasabihin niya ay magiging isang ingay lamang sa sagradong sandali ng bata. Kaya't sa halip na pumasok, dahan-dahan siyang tumalikod. Nagpunta siya sa kusina, nagpainit ng isang baso ng gatas, at maingat itong ipinatong sa isang maliit na mesa sa labas lamang ng pinto ng library. Pagkatapos ay umalis siya ng walang anumang tunog. Isang tahimik na mensahe. Nandito lang ako, pero hindi kita guguluhin. Nang paakyat na siya sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Beatrice mula sa opisina ni Rocco. Hindi nararapat ang pagiging masyadong pamilyar niya sa mga bata. Rocco? Binibigyan mo siya ng masyadong kalayaan. She's just the help. Sumagot si Rocco. Ang boses ay pagod, ngunit matatag. Nakita kong masaya ang mga anak ko kanina, Beatrice. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng isang taon, narinig kong tumawa si Gabo. Iyon lang ang mahalaga sa akin ngayon. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Naramdaman ni Sinag ang isang maliit na butil ng pasasalamat sa kanyang puso para kay Rocco. Makalipas ang isang oras, lumibot si Sinag para siguraduhing tulog na ang mga bata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Miguel at Gabo. Mahimbing na ang tulog ng dalawa, magkayakap. Bago niya isara ang pinto, narinig niya ang isang mahinang bulong mula kay Miguel. Kuya, gising ka pa? Oo, sagot ni Gabo. Gusto ko si Mama Sinag. Napatigil sa paghinga si Sinag. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ako rin, sagot ni Gabo. Sana dito na lang siya forever. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Sinag, kasabay ng isang kirot sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, puno ng halo-halong emosyon, ngunit hindi niya alam. Sa kabilang dulo ng madilim na pasilyo, nakatayo si Rocco Montenegro. Narinig niya ang lahat. Nakatayo lang siyang parang isang estatwa, hindi gumagalaw. Ang mga salitang Mama Sinag ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang matamis ngunit masakit na himig. At sa kanyang mukha, mababasa ang isang malalim na kalituhan. Ang mga salitang binitiwan ng isang bata, kahit pa sa isang bulong, ay may bigat na kayang yumanig sa mundo ng isang magulang. Para kay Rocco, ang marinig ang pangalang Mama Sinag ay isang kumpas ng musika
at isang tunog ng babala. Ito ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isang desisyon na maglalabas sa kanila mula sa anino ng kahapon, ngunit magdadala rin sa kanila sa harap ng bagyo. Mamasinag. Dalawang salita. Dalawang salita na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Rocco buong gabi, mas malakas pa sa katahimikan ng kanyang silid. Hanggang sa pagsikat ng araw, nakatitig lang siya sa kisame, pinakikinggan ng bawat tibok ng kanyang pusong nagtatalo. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng kagalakan. Ang kanyang mga anak, lalo na ang bunso niyang si Gabo, ay muling natututong magtiwala. Nakakahanap sila ng kanlungan sa isang tao. Iyon ang matagal na niyang dasal. Ngunit ang isang bahaging tapat pa rin kay Arya, ay nakaramdam ng kirot. Isang matalim na kirot ng pagkakasala. Gano'n na ba kadali para sa kanila na makahanap ng kapalit? Gano'n na ba siya kabilis na nabura sa isipan ng sarili niyang mga anak? Napabuntong hininga si Rocco at bumangon. Hindi. Mali ang isiping iyon. Mga bata sila. Ang kailangan nila ay pagmamahal at kalinga. At kung iyon ay naibibigay ni Sinag, sino siya para ipagkait iyon? Kinatok niya ang pinto ng opisina. Pasok, sabi niya. Inaasahan ng kanilang mayordoma. Ngunit si Sinag ang pumasok. May dalang isang tasa ng kape. Senyorito, kape po ninyo. Inilapag nito ang tasa sa kanyang mesa. Aalis na sana ito nang bigla itong huminto at lumingon. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan na para bang may gusto itong sabihin ngunit nag-aalangan. May problema ba, Sinag? Tanong ni Rocco, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Huminga ito ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Senyorito, pasensya na po sa panghihimasok, pero napapansin ko po na laging nakakulong ang mga bata sa loob ng mansyon. Kumunot ang noo ni Rocco. Ligtas sila rito. Opo, senyorito, ligtas nga po. Mabilis na sagot ni Sinag. Ayaw niyang isipin ni Rocco na pinupunan niya ito. Pero kailangan po nila ng araw, ng hangin. Kailangan po nilang maramdamang bata sila ulit. Na hindi lang po ang mansyon na ito ang mundo nila. Isang matalim na depensa ang unang pumasok sa isip ni Rocco. Anong alam niya? Anong alam niya sa panganib sa labas? Sa mga matang mapanghusga? Sa mga alaalang nakakabit sa bawat parke? Sa bawat restaurant? Ngunit bago pa niya masabi ang mga ito, nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Sinag. Hindi ito panghuhusga. Ito ay purong pag-aalala. Naalala niya ang mga salita nito noong unang araw. Mahal ko po ang mga bata. Mayroon po kayong pribadong beach sa dulo ng property, hindi po ba? Pagpapatuloy nito. Walang ibang tao, sila-sila lang po. Kahit isang hapon lang, senyorito, para makatakbo sila sa buhanginan at makalanghap ng hangin dagat. Ang ideya ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang beach na yon, iyon ang paboritong lugar ni Arya. Ang huling beses na pumunta sila roon ay 1 linggo bago ang aksidente. Ngunit nang tumingin siya sa isang litrato sa kanyang mesa, isang litrato nilang 5, kuha noong masaya pa ang lahat, nakita niya hindi lang ang nawala, kundi ang natitira pa. 3 batang lalaki na nangangailangan ng ama, hindi ng isang bantay sa kanilang kulungan. Ihanda mo sila, sabi ni Rocco. Ginulat maging ang sarili niya. Aalis tayo pagkatapos ng tanghalian. Ang pananabik sa mga mata ng mga bata ay isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Rocco. Si Miguel ay talon ng talon, si Gabo ay tahimik na nakangiti. At maging si Leo, ang kanyang panganay na laging seryoso, ay may bahagyang kislap sa mga mata. Ang pribadong beach ng mga Montenegro ay paraisong nakatago. Ang buhangin ay puti at pinong-pino, at ang tubig ay kalmado. Ngunit para kay Rocco, ang katahimikan dito ay kapareho ng sa mansyon. Umupo siya sa ilalim ng isang malaking payong, nagbabantay mula sa malayo, habang si Sinag ay naglalatag ng banig at pagkain. Pinanood niya ang mga anak niyang tumakbo
papalapit sa tubig, sumisigaw sa tuwa habang hinahabol ang maliliit na alon. Pinanood niya si Sinag na nakangiting nakasunod sa kanila, hindi nakikialam ngunit laging malapit. "Daddy, tara! Gawa tayo castle!" Sigaw ni Gabo. Tumatakbo palapit sa kanya at hinihila ang kanyang kamay. Nag-atubili si Rocco, ngunit ang paghila ng maliit na kamay ng kanyang anak ay mas malakas kaysa sa bigat ng kanyang mga alaala. Nagpatianod siya. Sa sumunod na oras, si Rocco Montenegro, ang kinatatakutang CEO ng Montenegro Corp, ay nakaluhod sa buhanginan. Ang mamahalin niyang pantalon ay puno ng basang buhangin at ang kanyang mga kamay ay abala sa paghuhukay gamit ang isang maliit na pulang pala. Nakalimutan niya ang lahat. Ang tanging naririnig niya ay ang tawanan ng kanyang mga anak habang gumuguho ang kanilang kastilyo. Sa isang saglit, itinaas niya ang kanyang tingin. Nakita niya ang 3 niyang anak na naghaharutan sa tabi niya, masaya at malaya. At sa di kalayuan, nakita niya si Sinag na nakaupo sa banig, nakangiti habang pinapanood sila. Isang ngangiting totoo, isang ngangiting puno ng init. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 14 na buwan, nakaramdam si Rocco ng isang bagay na pamilyar, ngunit bago, kapayapaan. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng mga puno ng niyog, isang mahabang lente ng kamera ang tahimik na kumukuha ng bawat sandali. Kinagabihan, ang kapayapaang naramdaman ni Rocco ay biglang nawasak. Ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas ng malakas, walang katok. Si Beatrice, ang muka ay nababalutan ng galit, ay pumasok na parang isang bagyo. "Ano ito, Rocco?" Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Inihagis niya ang isang tablet sa ibabaw ng makintab na mesa ni Rocco. Sa screen, naroon ang isang serye ng mga litrato. Si Rocco na nakaluhod sa buhangin, ang mga bata na nagtatawanan, at si Sinag nakangiti sa kanila. Mga litratong kuha mula sa malayo. Mga litratong nagpapakita ng isang masayang pamilya. "Sumagot ka!" Sigaw ni Beatrice. "Pinapalitan mo na ba si Arya? Ganoon na lang ba kadali para sa'yo nakalimutan ng ate ko?" Ang bawat salita ay isang patalim na tumusok sa puso ni Rocco. Ang pamilyar na bigat ng pagkakasala ay muling gumapang sa kanyang dibdib. "Paalisin mo ang babaeng yan, Rocco. Isa siyang manggagamit. Isang ahas na dahan-dahang pumapasok sa pamilya natin." Pagpapatuloy ni Beatrice, ang muka ay namumula na. Tinitigan ni Rocco ang mga litrato. Oo, naroon ang sakit ng alaala. Ngunit sa ilalim nito, nakita niya ang hindi maikakailang katotohanan. Ang kislap sa mga mata ng kanyang mga anak. Ang tawa na akala niya ay hindi na niya muling maririnig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa tablet at sinalubong ang nag-aapoy na mga mata ni Beatrice. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. "Huwag mong pakialaman ang pamilya ko." Ang isang bahay ay hindi lang binubuo ng mga pader at bubong. Ito ay sisidlan ng mga alaala, taguan ng mga lihim, at saksi sa mga digmaang walang ingay. Matapos ang pagtutuos ni Rocco at Beatrice, ang Hacienda Montenegro ay naging isang kaharian ng malamig na tensyon. At sa gitna nito, si Sinag, na walang kamalay-malay, ay maglalakad sa isang pasilyong magbubukas ng pinto sa nakaraan. Hindi man narinig ni Sinag ang bawat salitang binitiwan sa opisina ni Rocco noong gabing iyon, naramdaman niya ang resulta nito kinabukasan. Ang katahimikan sa mansyon ay nagbago. Hindi na ito ang malungkot na katahimikan ng pagluluksa. Ito na ngayon ang mabigat at nanunuot sa butong lamig ng isang silent war. Ang mga kasambahay na dating ngumingiti sa kanya ay ngayoy umiiwas ng tingin. Ang mga simpleng pakiusap niya ay sinasagot ng mga alanganing dahilan. "Aling Nena, pwede po bang patulong magbuhat nitong mga kumot paakyat?" Pakiusap niya sa isang matandang kasambahay.
Naku, pasensya ka na, Sinag. Sagot nito, hindi makatingin ng diretsyo. Inutusan kasi ako ni Ma'am Beatrice na ayusin ang mga silverwares. Importante raw. Naintindihan agad ni Sinag. Ang kamay ni Beatrice, kahit wala ito sa mansyon, ay mahaba at mabigat. Siya ay inihihiwalay, ginagawang isang dayo sa sarili niyang lugar ng trabaho. Imbes na masaktan, isang kakaibang determinasyon ang tumubo sa kanyang puso. Hindi siya aalis. Hindi niya iiwan ang mga bata dahil lang sa pakikipaglaro ng isang matandang mayaman. Dahil dito, siya na mismo ang gumawa ng mga gawaing hindi na ibibigay sa kanya. Isang hapon, napag-isipan niyang linisin ang isang maliit na bodega sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Isang lugar na tila 10 taon nang hindi nabubuksan. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Ang mga kasangkapan ay nababalutan ng puting tela, tila mga multong natutulog. Habang nagpupunas, sa ilalim ng isang lumang silya, may nakita siyang isang kahon. Hindi ito ordinaryong karton. Ito ay yari sa madilim na kahoy na may mga nakaukit na bulaklak na sampagwita. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga piraso ng isang buhay na natapos. Isang kumpol ng mga pinatuyong rosas, mga tiket ng sine, isang maliit na kabibe, mga sulat na nakatali doon po isang kupas na laso. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang maliit na kwadernong nababalutan ng katad. Isang diary. Hinawakan niya ito nang may pag-iingat. Ito ang mga lihim ni Arya Montenegro. Ito ang puso ng babaeng pinagseselosan ni Beatrice, ang babaeng minahal. Nang lubos ni Rocco, ang inang hinahanap-hanap ng 3 bata. Ang tukso na silipin ng laman, na intindihin ng lahat, ay napakalakas. Ngunit isinara niya ito. Bumalik sa kanya ang alaala ng baso ng gatas na iniwan niya para kay Leo sa labas ng library. May mga sagradong pighati na hindi dapat panghimasukan. Ito ay isa sa mga iyon. Anong ginagawa mo? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalon si Sinag sa gulat at napahigpit ang hawak sa kahon. Si Rocco ay nakatayo sa may pinto. Ang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay nakatuon sa kahon na hawak niya. Senyorito, papasensya na po. Naglilinis lang po ako at nakita ko po ito. Nanginginig niyang paliwanag. Handa ng mapagalitan. Inaasahan niya ang galit, ang akusasyon na pinapakialaman niya ang mga bagay na hindi kanya. Ngunit naglakad lang si Rocco palapit. Tinitigan niya ang kahon. At sa isang iglap, ang tigas sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang emosyong hindi mabasa ni Sinag. Isang pinaghalong lungkot, pangungulila, at marahil isang katiting ng pasasalamat. Ang kahon ng mga alaala ni Arya, mahinang sabi ni Rocco, na para bang nagsasalita sa sarili. Tumingin siya kay Sinag at sa kanyang mga mata, walang bakas ng galit. Matagal ko na itong hinahanap. Inabot ni Rocco ang kahon. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Sinag. Isang mabilis na kuryente ang gumapang sa braso ni Sinag. Isang init na hindi niya inaasahan. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Dahan-dahang binuksan ni Rocco ang kahon. Ang kanyang tingin ay lumambot habang tinitingnan ang bawat bagay sa loob. Ang bawat isa ay may kwentong tanging siya lang ang nakakaalam. Salamat sa pagkakita nito, sabi ni Rocco. Ang kanyang tingin ay hindi pa rin inaalis sa mga gamit ni Arya. Hindi niya kinwestiyon kung bakit nandoon si Sinag o kung binuksan ba niya ito. Mayroong isang hindi sinasabing pagtitiwala sa pagitan nila sa sandaling iyon. Nakahinga ng maluwag si Sinag. Wala po yun, senyorito. Tatalikod na sana siya para bigyan ito ng espasyo nang biglang may gumulong na maliit na bagay mula sa kahon at nahulog sa sahig na may mahinang kalansing. Sabay silang napayuko para pulutin ito. Ang kanilang mga kamay ay muling nagkadikit. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil kay Sinag. Ang bagay na nasa sahig
ay isang maliit na silver bracelet. Isang baby bracelet na may nakaukit na maliit na bituin at isang letrang T. Ang hininga ni Sinag ay biglang nawala. Ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanteng kamay. Tala. Ang imahe ng kanyang munting anak na babae, nakahiga sa isang puting kama sa ospital. Ang manipis na pulso nito ay may suot na kaparehong-kaparehong pulseras, ay biglang sumalakay sa kanyang isipan na parang isang kidlat. Ang pulseras na iyon ang nag-iisang mamahaling bagay na naipundar niya para sa kanyang anak bago ito nawala. Isang matinding pagkahilo ang naramdaman niya. Ang mga pader ng bodega ay tila gumuho papasok sa kanya. Ang alikabok sa hangin ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Sinag. Ang boses ni Rocco ay tila nanggagaling sa malayo. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Pinilit niyang tumayo ng tuwid. Ang kanyang kamay, na ngayon ay nanginginig, ang siyang unang nakapulot sa pulseras. Ang lamig ng pilak ay parang isang apoy na dumampi sa kanyang balat. Ang sakit na matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ang sakit na tinatakpan niya ng mga ngiti at ng pag-aalaga sa ibang mga bata ay biglang kumawala. Umaakyat sa kanyang lalamunan na parang isang mapait na lason. "Ayos ka lang?" muling tanong ni Rocco. Isang kamay ay nakaalalay na ngayon sa kanyang braso. "Namutla ka." Umiling si Sinag, hindi makapagsalita. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit isang hikbi lang ang kumawala. Itinago niya ang pulseras sa kanyang nakakuyom na palad, na para bang ang pagtatago nito ay maitatago rin ang sakit na dala nito. Wala po ito, senyorito." Sa wakas ay naibulong niya. Ang boses ay basag at halos hindi marinig. Naalikabukan lang po ako." Isang halatang kasinungalingan. Nakita ni Rocco ang luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Nakita niya ang sakit sa kanyang mukha. Isang sakit na masyadong pamilyar sa kanya. Ngunit hindi siya nagtanong. Hindi siya nang usisa. Sa halip, isang hindi inaasahang pag-unawa ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang empleyado. Nakita niya ang isang kapwa kaluluwang may pasan na kalungkutan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon at isinara ito. "Magpahinga ka muna, Sinag," sabi niya sa mahinang boses. "Ako na ang bahala rito." Hindi na naghintay ng sagot si Sinag. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto, isinandal ang kanyang likod dito, at dahan-dahang dumausdos paupo sa sahig. Binuksan niya ang kanyang palad at tinitigan ng pulseras, isang maliit na bituin. Tala. At ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Napahagulhol siya nang walang tunog. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng isang pighating. Akala niya ay nailibing na niya ng tuluyan sa ilalim ng lupa. Ang bawat tao ay may dalang kahulugan. Isang kahulugan na nakikita ng iba at isang kahulugang tanging sarili lang niya ang nakakaalam. Habang lumalalim ang koneksyon sa pagitan ni Rocco at Sinag, isang koneksyong hindi pa nila inaamin. Ang mundo sa labas ay nagsisimula nang lumikha ng sarili nilang mapanganib na kahulugan. Ang imahe ni Sinag na umiiyak ng tahimik sa bodega ay hindi maalis sa isipan ni Rocco. Hindi niya alam ang dahilan, ngunit kilala niya ang bigat ng ganitong klaseng pighati. Iyon ang pighating hindi humihingi ng salita. Ang pighating dinadala mo sa iyong pagtulog at sa iyong paggising. Ang sakit na yon na nakita niya sa mga mata ni Sinag ay isang salamin ng sarili niyang kaluluwa. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Sinag hindi bilang ang babaeng nagpatawa sa kanyang mga anak, kundi bilang isang taong, tulad niya, ay may bitbit na sariling krus.
At ang realisasyong yon ay nagbago ng lahat. Kinailangan niyang dumalo sa isang business dinner kinagabihan, isang pagtitipon ng mga matatandang miyembro ng board at maimpluwensyang kamag-anak, ang mundo ni Beatrice. Habang pinipilit niyang ngumiti at makipag-usap tungkol sa stock market, nararamdaman niya ang mga matang nakamasid sa kanya. Lumapit sa kanya ang isang malayong tiyahin, si Tita Consuelo, na kilala sa pagiging tsismosa. "Rocco, hiho," sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay mapanuri. Narinig ko na ang mga bata ay napakalapit daw sa bagong tagapag-alaga. Mabuti yan, syempre. Ngunit mag-iingat ka, hijo. Alam mo na, ang mga tao, mahilig mag-isip ng kung ano-ano. Ang lason ay nakabalot sa pulot, isang babala at isang akusasyon na magkasama. Ang mga salitang iyon ay hindi galing kay Tita Consuelo. Amoy na amoy niya ang impluwensya ni Beatrice. Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Rocco. Dati, hahayaan na lang niya ito. Sasabihin niyang salamat sa pag-aalala, tita, at iiwasan ang usapan. Ngunit hindi ngayon. Hindi matapos niyang makita ang totoong bigat na dinadala ni Sinag. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kopita. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang tiyahin. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. Si Sinag ay isang mabuting tao, Tita Consuelo, sabi niya. Sapat lang ang lakas para marinig ng mga nasa kanilang mesa. Siya ay nasa ilalim ng aking proteksyon at anumang usapin tungkol sa kanya o sa aking pamamahay ay dito na nagtatapos. Isang nakakabiinging katahimikan ang bumalot sa kanilang mesa. Ang pekeng ngiti ni Tita Consuelo ay naglaho. Ang lahat ay natigilan, gulat sa direktang pagtatanggol ni Rocco. Hindi sila sanay sa ganitong Rocco. Ang Roccong palaban. Ang Roccong hindi na nagtatago sa anino ng kanyang pagluluksa. Hindi na nagsalita pa si Rocco. Tumayo siya, nagpaalam ng formal, at umalis sa dinner party, iniwan ang mga nagbubulungang tao sa kanyang likuran. Habang nagmamaneho pa uwi, ang galit niya ay napalitan ng isang malinaw na desisyon. Hahayaan niyang magsalita ang mundo. Hahayaan niyang humusga ang mga tao. Ang mahalaga ay ang kapayapaan sa loob ng kanyang tahanan, ang nangiti sa mga labi ng kanyang mga anak. Ang mahalaga ay ang babaeng nagbalik ng mga yon sa kanila. Pagdating niya sa Hacienda Montenegro, ang lahat ay tahimik na. Ngunit sa halip na dumiretso sa kanyang silid, isang bagay ang nagtulak sa kanya na maglakad patungo sa hardin. At doon, sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita niya ito. Nakaupo si Sinag sa isang bench na bato, malapit sa mga rosas ni Arya. Nakayuko ito. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Tahimik siyang umiiyak. Hindi alam ni Rocco kung ang dahilan ba ay ang pulseras kanina o ang bigat ng pagiging mag-isa sa isang lugar na puno ng tensyon. At sa totoo lang, hindi na yon mahalaga. Naglakad siya palapit ng walang ingay. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa bulsa ng kanyang coat at dahan-dahan itong iniabot sa kanya. Nag-angat ng tingin si Sinag. Ang kanyang mga mata ay namamaga at puno ng gulat. Nakita niya ang panyo. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ni Rocco. Walang tanong sa mga mata nito. Walang panghuhusga. Tanging isang tahimik na pag-unawa. Kinuha niya ang panyo. Ang kanyang mga daliring nanginginig ay bahagyang sumayad sa kamay ni Rocco. "Salamat po," bulong niya. Hindi sumagot si Rocco. Tumayo lang siya roon. Ilang talampakan ang layo na para bang isang tahimik na bantay sa gitna ng gabi. Isang hindi sinasabing mensahe ang namagitan sa kanila. "Nakikita kita. Nararamdaman ko ang sakit mo. Hindi ka nag-iisa." Kinabukasan, isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa ang bumalot kay Rocco. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Palabas na siya ng mansyon para pumasok sa opisina ng isang hindi pamilyar na sasakyan
ang pumarada sa harap. Kasunod nito ang kotse ni Beatrice. "Rocco, darling!" Masiglang bati ni Beatrice, bumababa mula sa kanyang sasakyan. Mula sa kabilang kotse, bumaba ang isang lalaking may makapal na bigote at mayabang na tindig. "Sakto ang dating mo," sabi ni Beatrice. Ang nangiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay may tagumpay. Lumapit ang lalaki kay Sinag, na kasalukuyang nagdidilig ng mga halaman malapit sa pinto. "Sinag, mahal," sabi ng lalaki sa malakas na boses, sapat para marinig ni Rocco. "Hindi mo man lang sinabi sa akin na dito ka na pala nagtatrabaho. Matagal na kitang hinahanap." Napatigil si Sinag. Ang hawak na pandilig ay nabitawan. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Tumingin siya sa lalaki, pagkatapos ay kay Beatrice, at sa huli kay Rocco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Tumingin si Beatrice kay Rocco. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pekeng pag-aalala. Oh my, mukhang may bisita si Sinag mula sa kanyang nakaraan. Ang isang multo ay hindi kailangang maging kaluluwa ng isang patay. Minsan, ito ay isang buhay na tao, isang alaala, o isang kasinungalingan na biglang bumabangon mula sa nakaraan. Para kay Sinag, ang multong ito ay may pangalan at mukha. Isang multong maingat na inilagay sa kanyang harapan upang sirain ang tiwalang unti-unti niyang inaani. Ang mundo ni Sinag ay tila huminto sa pag-ikot. Ang pangalang Cardo, isang pangalan mula sa baryo nila na matagal na niyang kinalimutan, ay binigkas ng isang lalaking hindi niya halos makilala. At ang salitang mahal na kasunod nito ay parang isang malutong na sampal sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang pagbabago sa tindig ni Rocco sa kanyang likuran. Ang dating init ng proteksyon na naramdaman niya mula rito ay napalitan ng isang biglaang lamig. "Sa sino ka?" Nanginginig na tanong ni Sinag sa lalaki. Kahit alam niya ang sagot, ang kanyang isip ay mabilis na nagtatahi ng mga pangyayari. Ang pagdating ni Beatrice, ang pagdating ng lalaking ito ay isang patibong, isang perpektong isinadulang palabas. "Hindi mo na ba ako natatandaan, Sinag? Si Cardo ito," sabi ng lalaki. Tumatawa ng pilit. "Grabe, ang laki na ng ipinagbago mo. Umasenso ka na talaga. Ang ganda na ng amo mo, ah." Ang huling mga salita ay sinadya niyang ilakas, puno ng dobleng kahulugan habang tinitingnan si Rocco. "Wala tayong dapat pag-usapan." Mabilis na sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay may diin. Nagsusumamo ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Rocco. Sinusubukang iparating ang katotohanang hindi kayang sabihin ng kanyang bibig. Huwag kang maniwala sa kanya. Ngunit ang mukha ni Rocco ay isang blangkong pader. "Oh, huwag kang mag-alala, Rocco," sabat ni Beatrice. Ang boses ay puno ng pekeng pag-unawa. "Hayaan natin silang mag-usap. Mukhang meron silang unfinished business." Bawat salita ni Beatrice ay isang patak ng lason. Naramdaman ni Sinag ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang halo ng hiya at galit. "Umalis ka na, Cardo," mariing sabi ni Sinag. "Aalis lang ako kung sasama ka. May utang ka pa sa akin. Tandaan mo yan," sagot ni Cardo, bago tumalikod at sumakay sa sasakyan nito. Nang makaalis ang mga sasakyan, naiwan ang isang nakakabinging katahimutan. Hindi makatingin si Sinag kay Rocco. Nakayuko lang siya. Tinititigan ang pandilig na nabitawan niya kanina, para iyong niyang kanyang puso, nabitawan at nabasag sa lupa. "Sa opisina ko," utos ni Rocco. Ang boses nito ay walang emosyon, mas malamig pa sa yelo. At iyon ang mas masakit para kay Sinag kaysa sa isang sigaw. Sa loob ng opisina, naupo si Rocco sa kanyang silya habang si Sinag ay nanatiling nakatayo sa gitna, parang isang akusadong naghihintay ng kanyang sentensya. Hindi galit ang nakita niya sa mga mata ni Rocco. Ang nakita niya ay isang bagay na mas malala pa: pagkabigo, sakit. "Sino siya, Sinag?" tanong ni Rocco.
Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit mabigat. Isang kababata, senyorito. Matagal na po iyon. Wala po kaming, bakit hindi mo sinabi sa akin na may naghahanap pala sa'yo? Putol ni Rocco sa kanya. Ang tanong ay hindi tungkol sa lalaki. Ito ay tungkol sa tiwala. Ang tiwalang akala ni Sinag ay nagsisimula nang mabuo sa pagitan nila, sa hardin, sa bodega, sa beach. Dahil wala po siyang halaga sa akin, senyorito. Halos pabulong na sagot ni Sinag. Ang kanyang lalamunan ay tila may bara. Wala po siyang kinalaman sa buhay ko ngayon. Tumingin si Rocco sa labas ng bintana, sa malawak na hardin. Sinabi ko sa tita ko kagabi na nasa ilalim ka ng proteksyon ko. Ipinagtanggol kita sa kanila. Bumalik ang tingin nito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Sinag ang bakas ng pagdududa. Paano kita poprotektahan sa isang bagay na hindi ko alam? Gumuho ang mundo ni Sinag. Hindi siya sinisisi nito sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Sinasabi nito na siya ang dahilan kung bakit ito nagmukhang tanga. Ang sakit ay dumoble. Ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Rocco ay parang isang mamahaling regalo na hindi niya nagawang ingatan. Papasensya na po, senyorito. Iyon na lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Makakaalis ka na, sabi ni Rocco. Itinuon ang atensyon sa mga papeles sa kanyang mesa. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naglakad si Sinag palabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 kilong bakal. Hindi ang akusasyon ni Beatrice o ang pambibintang ni Cardo ang sumugat sa kanya. Ang sumugat sa kanya ay ang pagkabigo sa mga mata ni Rocco. Pagdating sa kanyang silid, umupo siya sa gilid ng kama. Napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Siya ay isang gulo, isang problema sa buhay ng mga taong nagsisimula na niyang mahalin. Isang aninong nagdudulot ng away sa pamilya. Para sa kapakanan ng mga bata, para sa kapayapaan ni Rocco, kailangan na niyang tapusin ito. Dahan-dahan siyang tumayo. Mula sa isang maliit na drawer, kumuha siya ng isang pirasong papel at isang pluma. Umupo siya sa maliit na mesa at nagsimulang magsulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig at isang luha ang pumatak sa papel. Binura ang isang salita. Ngunit ipinagpatuloy niya. Simple lang ang kanyang isinulat. Walang paliwanag. Walang panunumbat. Tanging isang maikling paalam at pasasalamat. Tinupin niya ang papel. Hawak ito sa kanyang kamay na para bang iyon ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Tatayo na sana siya para ibigay ito kay Rocco ng isang malakas at nagmamadaling katok ang bumasag sa katahimikan ng kanyang silid. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Aling Nena, ang mayordoma. Ang muka ay balisa at namumutla. "Sinag! Sinag! Halika dali!" Natatarantang sabi nito. "Si Sir Gabo, biglang nilagnat ng mataas. Hindi namin mapatahan." Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang sulat, ang sakit, ang pagkabigo. Ang tanging narinig ni Sinag ay ang pangalan ni Gabo. Nabitawan niya ang papel sa sahig at tumakbo palabas ng silid, kasunod si Aling Nena. Ang silid ng mga bata ay puno ng tensyon. Si Rocco ay nasa gilid ng kama ni Gabo. Sinusubukang punasan ito ng basang bimpo, ngunit ang kanyang mga galaw ay puno ng pagkataranta. Si Gabo ay nakahiga sa kama. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lagnat. "Gabo, anak," sabi ni Rocco. Ang boses ay nanginginig. Walang pag-aalinlangang lumapit si Sinag sa kama. Dahan-dahan niyang inilagay ang likod ng kanyang palad sa noo ng bata. Nag-aapoy ito sa lagnat. Ang kanyang puso ay tila dinurog sa nakikita. Ang babaeng nakayuko at halos hindi makapagsalita sa opisina kanina ay naglaho. Pinalitan ito ng isang babaeng ang tanging nasa isip ay ang kaligtasan ng batang nasa kanyang harapan. "Kumuha po kayo ng maligamgam na tubig,"
At isa pang bimpo, Aling Nena, bilis po. Mahinahon niyang utos. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado at puno ng awtoridad sa gitna ng kaguluhan. Napatingin si Rocco sa kanya, nagulat. Tumabi siya ng walang salita. Ipinauubaya ang espasyo sa tabi ng kama na para bang kinikilala ang isang kapangyarihang hindi niya taglay sa sandaling iyon. Mabilis na bumalik si Aling Nena, dala ang mga kailangan. Kinuha ito ni Sinag at sinimulang punasan ng dahan-dahan ang mga braso, leeg at mukha ni Gabo. Ang kanyang mga galaw ay hindi nagpapanik. Ang mga ito ay tiyak, banayad at puno ng isang pamilyar na kasanayan. Para bang ginawa na niya ito ng 100 beses noon. Shh! Andito lang ako, Gabo. Andito lang si Ate Sinag. Bulong niya, ang kanyang boses ay parang isang mahinang awit na nagpapatahan. Everything's going to be okay. Pinanood ni Rocco ang lahat mula sa paanan ng kama. Pinanood niya kung paano unti-unting kumalma ang nanginginig na katawan ng kanyang anak sa ilalim ng mga haplos ni Sinag. Pinanood niya kung paano nawala ang takot sa mukha ni Miguel habang nakikita ang pag-aalaga nito sa kanyang kapatid. Para kay Sinag, ang mundo ay lumiit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng noo ni Gabo, ang dampi ng basang bimpo, at ang tahimik na pagdarasal sa kanyang puso. Ang pagkabigo kay Rocco, ang sakit mula sa paninira ni Beatrice, ang multo ni Cardo, lahat ng yon ay naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang paghinga ni Gabo, ang tibok ng puso nito, ang paglaban nito sa sakit. Ilang minuto ang lumipas, o marahil ay oras. Hindi na alam ni Sinag. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw. Binibigyan ng lamig ang bawat bahagi ng katawan ng bata. Sa wakas, ang nanginginig na katawan ni Gabo ay dahan-dahang huminto. Ang paghinga nito ay naging mas regular, bagamat mabigat pa rin. Dahan-dahang iminulat ni Gabo ang kanyang mga mata. Ngunit ang tingin nito ay malabo at wala sa sarili dahil sa taas ng lagnat. Ang maliliit niyang kamay ay naghahanap ng mahahawakan at agad niyang nahawakan ang kamay ni Sinag. Mahigpit ang kanyang kapit na para bang iyon yun, ang tanging bagay na pumipigil sa kanyang paglutang palayo. Mama. Isang mahinang ungol ang lumabas sa mga labi ng bata. Ngunit ang ungol na yon ay may pangalan. Isang pangalan na narinig ng malinaw ni Sinag. Isang pangalan na narinig din ni Rocco na nakatayo pa rin sa paanan ng kama. Mama. Sinag... Hindi na niya kinaya. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay biglang bumuhos. Napahawak si Sinag sa pisngi ni Gabo. Ang kanyang puso ay tila dinurog sa lambing at sakit. Sa sandaling iyon, ang kanyang pangalan ay hindi lamang isang pamagat ng trabaho. Ito ay isang tawag, isang pangangailangan. Naramdaman niya ang tingin ni Rocco, ang bigat ng tingin nito. Ngunit hindi na siya lumingon. Hindi niya magawa. Sa kanyang palad, mahigpit pa rin niyang hawak ang sulat ng pagbibitiw na hindi niya naibigay. Paano niya iiwan ang isang bata na tumatawag sa kanya ng mama? Paano niya iiwan ang pamilyang ito na ngayon ay nangangailangan sa kanya, kahit paano ang sabihin ng mundo? Hindi niya kaya. Hindi pa. May mga gabing mas mahaba kaysa sa karaniwan. Mga gabing sinusubok ang tibay ng puso at binubuksan ang mga pinto ng kaluluwa. Sa gitna ng dilim at pagkabahala, 2 taong may kanya-kanyang pighati ang magtatagpo, hindi sa salita, kundi sa tahimik na pag-unawa ng kanilang mga puso. Ang mga oras ay tila tumigil sa pag-ikot sa silid ni Gabo. Nakaupo si Rocco sa isang silya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa anak. Ang lagnat nito ay bumaba na. Salamat sa walang tigil na pag-aalaga ni Sinag. Nakatulog na si Gabo. Ang paghinga ay regular na. Ngunit ang noo nito ay mayroon pa ring bahid ng init. Si Sinag ay nakaupo sa tabi ng kama. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa headboard. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mga kamay na kanina'y abala
sa pagpapaypay at pagpunas ay nakapatong ngayon sa kanyang kandungan, pagod na pagod. May mga luha pa rin sa gilid ng kanyang mga mata, patunay ng matinding pag-aalala na pinilit niyang itago habang nagtratrabaho. Pinanood siya ni Rocco. Ang imahe niya kanina na nagbibigay ng utos ng may kumpiyansa na nagpapatahan sa kanyang anak ng may kakaibang lambing ay nakaukit sa kanyang isipan. Iyon ay isang sinag na hindi pa niya nakita. Isang babaeng matapang, sanay sa krisis, at may isang kaloob na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Ang sulat ng pagbibitiw na nakita niyang nahulog sa sahig sa labas ng silid ni Sinag ay umikot sa kanyang isip. Ang kanyang mga salita sa opisina, ang pagdududa, ang kahihiyan, para siyang isang bulag na pinangunahan ng kanyang sariling paghuhusga. Lumipas pa ang ilang oras. Nagising si Sinag, humikab ng mahina at dahan-dahang tumayo. Inayos niya ang kumot ni Gabo, sinigurado na komportable ito. "Magkape ka muna, Sinag," mahinang sabi ni Rocco, halos pabulong. Ang kanyang boses ay pagod din. Tumango si Sinag. "Kukuha rin po ako para sa inyo, senyorito." Naglakad sila papuntang kusina. Ang bawat hakbang ay may bigat ng pagkapagod. Ang mansyon ay tahimik. Ang buwan ay nakasilip mula sa bintana, nagbibigay ng pilak na liwanag sa sahig. Naghain si Sinag ng 2 tasa ng kape. Naupo sila sa counter sa gitna ng malawak na kusina. Ang bawat isa ay may hawak na tasa ng mainit na inumin. Ang init ng tasa sa kanyang mga kamay ay isang maliit na kaaliwan sa malamig na hangin ng madaling araw. "Paano mo nagawa iyon?" tanong ni Rocco. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Tumingin si Sinag sa kanya, naguguluhan. "Ang alin po, senyorito?" "Ang maging ganoon kabanayad." Pagpapatuloy ni Rocco, ang kanyang tingin ay nakatuon sa tasa. "Ang maging ganoon kakahinahon, para kang sanay na sanay na." Bumaba ang tingin ni Sinag sa kanyang kape. Isang pait ang gumapang sa kanyang lalamunan, mas matalim pa sa kape. Ang tanong ni Rocco ay nagbukas ng isang pinto na matagal na niyang siniguradong nakakandado. Huminga siya ng malalim. Ang pagkapagod, ang pagkabalisa para kay Gabo, ang bigat ng lahat ng nangyari kahapon ay nagtulak sa kanya na maging tapat. "Kasi po, senyorito, sanay na po talaga ako." Nagsimula si Sinag. Ang kanyang boses ay mahina. Parang isang malakas na hangin ay kayang dalhin ito palayo. "Sanay na po akong magbantay ng bata sa gitna ng gabi. Sanay na po akong punasan ang lagnat. Sanay na po akong magdasal ng tahimik." Tumingin si Rocco sa kanya at sa mga mata nito, walang pagdududa. Tanging naghihintay na pag-unawa. May anak po ako dati, senyorito." Patuloy ni Sinag. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng basag na salamin na dumadampi sa kanyang lalamunan. Isang babae. Ang pangalan niya po ay Tala. Napakapit si Rocco sa tasa. Tala. Ang pulseras. Ang sakit na nakita niya sa bodega. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Nagkasakit po siya. Ang patuloy na kwento ni Sinag, ang kanyang mga mata ay blanko. Nakatingin sa isang nakaraan na tanging siya lang ang nakakakita. "Malubha, hindi po namin kayang ipagamot ng maayos. Walang pera. Nagtrabaho ako sa lahat ng pwedeng trabahuhan. Pero hindi po sapat." Isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Sinag. Hindi na siya nagpunas. Hayaan na. "Gabi-gabi po, ganito rin po ako. Nagbabantay. Nagdadasal. Umaasa na sana kinabukasan, magising siyang mas magaling na." Huminto siya. Pero isang umaga, hindi na po siya nagising, senyorito. Ang huling salita ay halos hindi na niya kayang bigkasin. Ang kanyang balikat ay biglang nanginginig at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa tasa na para bang yun ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na gumuho ng tuluyan. Tiningnan ni Rocco ang babaeng nasa harapan niya,
Hindi na niya nakita ang tagapag-alaga. Hindi na niya nakita ang problema. Ang nakita niya ay isang babaeng may puso na pinira-piraso ng pighati. Isang babaeng nagdala ng kanyang sariling impyerno at nagawa pa ring magdala ng liwanag sa iba. Naalala niya ang sarili niya. Nakaupo sa tabi ng kama ni Arya, nagdadasal para sa isang himala na hindi dumating. Ang mga walang tulog na gabi. Ang kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan, itinabi ni Rocco ang kanyang tasa. Walang salita. Walang pangako. Walang paumanhin o naiintindihan kita. Ang mga salita ay napakababaw para sa lalim ng pighati na kanilang dinadala. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Sinag. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay nito, nagbibigay ng tahimik na suporta. Sa sandaling iyon, hindi na lang sila amo at empleyado. Hindi na lang sila dalawang tao sa isang mansyon. Sila ay dalawang kaluluwang sinugatan ng tadhana na nagtatagpo sa gitna ng gabi, nagbabahagi ng isang pighating hindi na kailangan ng mga salita para maunawaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng pag-iisa. Ang inggit ay parang isang lason na dahan-dahang kumakain sa puso, nagpapalit sa pagmamahal tungo sa kapuotan at sa pag-aalala tungo sa obsesyon. Para kay Beatrice, ang nakita niyang koneksyon sa pagitan ni Rocco at ng babaeng yon ay isang apoy na kailangan niyang patayin kahit pa sumunog siya sa proseso. Kinasusuklaman ni Beatrice ang umaga. Kinasusuklaman niya ang sinag ng araw na dumadaan sa bintana ng kanyang silid, ang tunog ng mga ibon sa labas. Higit sa lahat, kinasusuklaman niya ang pakiramdam ng kabiguan na sumasalubong sa kanya sa bawat paggising. Ang gabi bago ang lagnat ni Gabo ay dapat sana ay kanyang tagumpay. Si Cardo, ang lalaking binayaran niya mula sa probinsya ni Sinag, ay perpektong nagawa ang kanyang trabaho. Ang pagdududa sa mga mata ni Rocco ay malinaw niyang nakita. Akala niya, malapit na niyang mapaalis ang sagabal na iyon. Ngunit kinabukasan, lahat ay nagbago. Nilagnat si Gabo, sabi ni Rocco sa kanya sa telepono. Ang boses ay pagod. At si Sinag, siya ang nag-alaga sa kanya buong gabi. Walang tulog. Muntik nang mabitawan ni Beatrice ang telepono. Walang tulog? Ang babaeng iyon? Paano? Bakit? Ang mga tanong ay umikot sa kanyang isipan, nagdudulot ng isang alon ng inggit na hindi niya kayang pigilan. Ito ay lampas na sa pagprotekta sa alaala ni Arya. Ito ay tungkol sa sarili niyang pagnanais na maging ang tanging babae na makakapagbigay aliw kay Rocco at sa mga bata. Tiningnan ni Beatrice ang sarili sa salamin. Perpekto, elegant, pinakaangat. Ngunit sa mata ni Rocco, siya ay isa lamang kapamilya. Si Sinag ang babaeng walang pinag-aralan, ang walang karanasan, ang galing sa mahirap. Iyon ang nakakapagpatawa sa mga bata. Iyon ang nakakapagpatahan sa isang nilalagnat na Gabo. Hindi niya hahayaan iyon. Humanap ka ng lahat ng impormasyon tungkol kay Sinag del Mundo. Lahat. Utos niya sa kanyang private investigator sa telepono. Lalo na ang mga nakatagong bahagi ng kanyang buhay. Mga lihim na sinisigurado niyang hindi malalantad. Ilang araw ang lumipas. Ang tensyon sa Hacienda Montenegro ay nanatili. Ngunit si Rocco ay naging mas kalmado. Mas madalas siyang nakikitang nakikipag-usap kay Sinag. Mga seryosong usapan, malalim na tinginan na nagpapakulo sa dugo ni Beatrice. Isang hapon, dumating ang package mula sa private investigator. Isang makapal na brown envelope. Dahan-dahan itong binuksan ni Beatrice. Naroon ang mga papeles, birth certificate, lumang school records, mga lumang address, at isang death certificate. Isang death certificate ng isang sanggol, Tala del Mundo. Napahigpit ang hawak ni Beatrice sa papel. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkamangha at sa isang masamang ngiti na dahan-dahang gumuhit sa kanyang labi. Isang sanggol. Patay. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat.
Ang kakaibang koneksyon ni Sinag sa mga bata, ang kanyang pagiging sanay sa lagnat. Ang babaeng ito ay may bitbit na sarili niyang pighati. At sa kasamaan ng tadhana, ito ang magiging kanyang pinakamalakas na armas. Kinabukasan, nagpanggap si Beatrice na dumalaw sa mansyon. Nagdala siya ng mamahaling prutas para sa mga bata. Habang nagkakape kasama si Tita Consuelo sa malaking sala, nagkukunwari siyang nagbabasa ng isang tabloid magazine. "Oh dear," sabi niya, sapat lang para marinig ni Tita Consuelo. "Look at this. Another sad story. A mother who, well, let's just say she wasn't quite fit for the role, and now she's trying to get into a wealthy family." Nilagay niya ang magazine sa mesa, aksidenteng nakabukas sa isang article na may malaking headline, "Predatory Nanny. A wolf in sheep's clothing." Walang pangalan, walang litrato, ngunit ang tema ay malinaw. Tiningnan niya si Tita Consuelo na ngayon ay matalim na ang tingin sa article. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim, ngunit hindi pa yun sapat. Kailangan niyang direktang tamaan si Sinag. Kailangan niya itong durugin sa harap ni Rocco. Hinintay niya ang sandaling si Sinag ay mag-isa sa hardin, nagtitipon ng mga bulaklak para sa vase sa sala. Lumapit si Beatrice, ang nangiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na lamig. "Sinag, Hiya," sabi niya. Ang boses ay parang honey, ngunit puno ng lason. "Mabuti at nakita kita. May gusto lang akong sabihin." Hinarap siya ni Sinag. Ang muka ay nagtataka, ngunit may bakas ng pag-iingat. "Alam mo, kahapon, may narinig ako." Patuloy ni Beatrice. Ang kanyang boses ay bumaba, parang isang bulong. "Tungkol sa'yo. Tungkol sa nakaraan mo. Mayroon ka raw palang anak?" Nagulat si Sinag. Ang hawak na bulaklak ay halos mabitawan niya. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Ang pangalan niya raw, Tala? Pagpapatuloy ni Beatrice, ang bawat salita ay isang malalim na tusok. Isang bituin. Oh, napakagandang pangalan. Nakakatuwa. Kasi, alam mo, sa lahat ng bagay na yon, naaalala ko si Arya. Alam mo bang mahilig din si Arya sa mga bituin? Ang pangalan ni Tala, parang isang malaking paalala na mayroon na rin siyang sariling bituin sa langit. Ang mga mata ni Sinag ay lumaki, puno ng pighati at galit. "Huwag niyo pong idamay ang anak ko," mahinang sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Oh, hindi ko siya idinadamay," sagot ni Beatrice. Ang kanyang ngiti ay lumalim. "Nag-iisip lang ako, isang ina na nawalan ng anak. At ngayon, naghahanap ng ibang mga anak na aalagaan. Para bang pinapalitan mo sila, hindi ba? Pinupunan mo ang butas sa puso mo gamit ang mga bata ni Rocco." Napakagaling na diskarte, lalo na at galing ka sa Baryo Silangan at ngayon ay nasa loob ka na ng Hacienda Montenegro. Mula sa putik, papunta sa ginto. Salamat sa pagkukunwari mong ina ng mga Montenegro. Ang mga salita ay tumama kay Sinag na parang mga bato. Ang bawat isa ay masakit, makamandag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay parang sasabog. "Hindi po totoo yan," sigaw ni Sinag. Ang kanyang boses ay sa wakas ay nabawi. "Mahal ko po ang mga bata. Hindi ko po sila ginagamit." "Oh, talaga?" Patuloy ni Beatrice. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. "O baka naman, ito ang paraan mo para makapasok sa mundo ni Rocco? Isang walang muwang na tagapag-alaga na napakamakapangyarihan sa pagpapatawa sa mga bata. Napakahusay, ang bait ng mga tao, madaling maloko." Naglakad palayo si Beatrice. Iniwan si Sinag na nakatayo doon. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang mga salita ay bumabalik-balik sa kanyang isipan. Pinapalitan mo sila. Ginagamit mo sila mula sa putik, papunta sa ginto. Nang gabing iyon,
Isang malaking tabloid magazine ang nailabas. Ang headline nito ay malaki. Nakasulat sa pinakamaitim na letra. Sabi nila, ang isang maliit na bato, kapag inihagis sa tahimik na lawa, ay lumilikha ng mga alon. Ngunit paano kung ang batong yon ay hindi sinasadyang maging sanhi ng isang dambuhalang tsunami? Para kay Sinag, ang bawat paninira ay isang alon na humahampas hindi lang sa kanya, kundi sa pamilyang nagsimula na niyang ituring na sariling kanya. At minsan, ang pinakadakilang pagmamahal ay ipinapakita sa pinakamasakit na pamamalam. Ang bawat headline sa tabloid ay parang isang sigaw. Ang bawat bulungan ng mga kasambahay ay parang isang hatol. Ang Hacienda Montenegro, na minsan ay naging kanlungan niya, ay naging isang hawlang salamin kung saan siya ang sentro ng atensyon, hinuhusgahan ng lahat. Ngunit hindi ang sarili niyang kahihiyan ang dumudurog sa puso ni Sinag. Ang dumudurog sa kanya ay ang katahimikan ng mga bata. Kinahapunan, nang sunduin niya ang mga ito mula sa eskwela, hindi sila katulad ng dati. Si Miguel na laging maingay ay tahimik lang na pumasok sa kotse. Si Gabo ay mahigpit ang yakap sa kanyang bag. At si Leo may maliit na gasgas sa kanyang pisngi. Leo, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Sinag habang pinupunasan ng gasgas. Hindi sumagot si Leo. Tumingin lang ito sa labas ng bintana. Pagdating sa mansyon, habang tinutulungan niya itong magbihis, muli niyang sinubukan. Nakipag-away ka ba, Leo? Umiling ang bata. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ito sa mahinang boses. May sinabi sila tungkol sa'yo. Natigilan si Sinag. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng masakit. Ano ang sinabi nila? Tumingin si Leo sa kanya. Ang mga mata ng isang bata na pilit iniintindi ang isang bagay na napakakomplikado. Sabi nila, ginagamit mo lang daw kami. Sabi nila, you're a bad person. Ang mga salita, kahit galing sa isang bata, ay tumama kay Sinag na parang isang sampal mula sa katotohanan. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ang laso na ikinalat ni Beatrice ay umabot na sa mga pinakamahalagang tao sa buhay niya. Dinadamay na nito ang mga inosenteng bata. Pumasok si Rocco sa kanyang opisina, ang mukha ay pagod at puno ng stress. Sinag, halika, tawag niya. Sa loob, ipinakita niya sa kanya ang tablet. Mga email, mga text message mula sa board members ng kumpanya, mula sa mga kamag-anak. Ang Montenegro Corp ay nalulugi. Ang kanilang pangalan ay nadudungisan. Hindi totoo ang mga yon, Sinag, sabi ni Rocco. Ang kanyang boses ay may paninindigan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang bigat ng problema. Hindi ako naniniwala sa kanila. Alam ko kung sino ka. Isang maliit na bahagi ng puso ni Sinag ang nabuhayan sa mga salitang yon. Ngunit hindi iyon sapat para takpan ang malaking katotohanan. Biglang tumunog ang telepono ni Rocco. Sinagot niya ito. Hello? Yes, I know. I'm handling it. Hindi, this is a private matter. Just give me time. Ibinaba niya ang telepono nang may puwersa. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom sa galit at frustrasyon. Nakita ni Sinag ang lahat. Si Rocco, ang makapangyarihang Rocco Montenegro, ay nasa ilalim ng matinding pressure. At siya ang dahilan. Siya ang bagyo. Siya ang anino na sumisira sa liwanag ng pamilyang ito. Ang pagmamahal ay pagpaparaya. Ang pagmamahal ay sakripisyo. At sa sandaling iyon, alam na ni Sinag ang kailangan niyang gawin. Kinagabihan, nang ang buong bahay ay mahimbing nang natutulog, dahan-dahang pumasok si Sinag sa silid ng mga bata. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang nagsilbing ilaw niya. Una niyang nilapitan si Gabo. Hinaplos niya ang malambot nitong buhok. Paalam, bunso. Bulong niya.
Pinipigilan ng isang hikbi. Hinalikan niya ito sa noo. Sumunod si Miguel na nakayakap sa kanyang unan. Ngumiti si Sinag sa kabila ng kanyang mga luha. Mamimiss ko ang ingay mo, bulong niya. Isa pang halik. At sa huli, si Leo, ang matapang niyang panganay. Ang batang unang nakaramdam ng sakit. Hinawakan niya ang kamay nito. Maging mabait kang kuya, palagi. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag na. Alagaan mo sila. Tumayo siya at tiningnan ng tatlong anghel sa huling pagkakataon. Bawat isa sa kanila ay isang piraso ng kanyang puso na kailangan niyang iwan. Ito ang pinakamasakit na bagay na ginawa niya sa buong buhay niya. Mas masakit pa kaysa sa pagkawala ni Tala. Dahil ito, pinili niya. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid. Walang laman ang kanyang mga drawer. Ang kanyang mga damit ay nakatupi na sa loob ng isang maliit na bag. Sa ibabaw ng kama, isang pirasong papel ang nakatupi. Umalis siya sa mansyon ng walang ingay, isang anino sa gitna ng gabi. Ilang oras ang lumipas. Umuwi si Rocco, pagod mula sa isang mahabang gabi ng pakikipag-usap sa mga abogado. Ang bahay ay napakatahimik, masyadong tahimik. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa silid ni Sinag. Kinatok niya ito. Walang sagot. Kinatok niya ulit. Sinag? Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura. Bumukas ang pinto. Ang silid ay malinis. Ang kama ay perpektong inayos. Walang mga personal na gamit. Walang bakas na may taong tumira doon. Para siyang isang multo na dumaan lang. At sa ibabaw ng unan, nakita niya ito. Isang maliit na piraso ng nakatuping papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, 2 salita lang ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Salamat sa lahat. Paalam. Nabitawan ni Rocco ang papel. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Ang buong bigat ng pagkawala, isang pagkawala na masakit at pamilyar, ay biglang bumagsak sa kanya. Wala na siya. Umalis na siya. Ang pagkawala ay isang lason. Ngunit minsan, ito rin ang gamot. Ang gamot na gumigising sa isang natutulog na puso at nagbibigay ng lakas sa isang nanghihinang kaluluwa. Para kay Rocco, ang pag-alis ni Sinag ay hindi isang pagtatapos. Ito ang sigaw ng digmaan. Ang simula ng isang pagtutuos kung saan ang mga maskara ay babagsak at ang katotohanan, gaano man kasakit, ay kailangang lumabas. Ang katahimikan sa Hacienda Montenegro ay mas nakakabingi pa kaysa sa isang pagsabog. Bawat sulok ay sumisigaw sa pagkawala ni Sinag. Ang hangin ay tila mas mabigat, ang liwanag ay tila mas madilim. Kinabukasan, ang mga bata ay nagising sa isang mundong walang sinag. Walang mainit na ngiti ang sumalubong sa kanila sa agahan. Walang masayang boses ang nagyaya sa kanila sa hardin. Nasaan si Ate Sinag, Dad? Tanong ni Gabo. Ang mga mata ay naghahanap. May sakit ba siya? Bago pa makasagot si Rocco, si Miguel ang sumigaw. Umalis siya! Hindi na siya babalik. Narinig ko sila aling nena kagabi. Napahagulhol si Gabo. Ngunit ang pinakamasakit para kay Rocco ay ang tingin ng kanyang panganay. Si Leo ay nakatayo sa may pintuan. Ang mga kamao ay nakakuyom. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakita rito dati. Galit. Leo, anak. Nagsimulang magpaliwanag si Rocco, lumalapit sa bata. Kasalanan mo ito, sabi ni Leo. Ang boses ay matigas at nanginginig. It's your fault, Dad, natigilan si Rocco. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa dibdib. You didn't protect her. Pagpapatuloy ni Leo, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. You let Tita Beatrice hurt her. You let her go. Tumakbo si Leo paakyat sa kanyang silid.
Isinara ang pinto ng malakas. Ang tunog na yon ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang hatol sa pagiging ama ni Rocco. Isang hatol sa kanyang kaduwagan. Tama si Leo. Tama ang kanyang anak. Isang malamig na determinasyon ang biglang pumalit sa pighati ni Rocco. Ang apoy na matagal nang natutulog sa loob niya, ang apoy ng isang CEO, ng isang leader, ng isang Montenegro, ay biglang nagliyab. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Beatrice. Beatrice, magpatawag ka ng family meeting dito sa mansyon. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Rocco, what's wrong? I heard the news. Ngayon na, putol ni Rocco. At ibinaba niya ang telepono. Makalipas ang isang oras, ang malawak na sala ng mansyon ay puno na ng mga Montenegro at Aldama. Si Tita Consuelo ay naroon, nagpapaypay na parang naiinitan. Ang lahat ay nagbubulungan. Dumating si Beatrice, ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Rocco, I came as fast as I could. Nasaan na ang mga bata? This must be so hard for them. And for you. Tinitigan siya ni Rocco. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Maupo ka, Beatrice. Umupo si Beatrice, ang reyna sa kanyang trono, handang magbigay ng kanyang suporta. Salamat sa pagdating ninyong lahat. Nagsimula si Rocco. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Pinatawag ko kayo para linawin ang isang bagay. Lumingon siya kay Beatrice. Ikaw ang nagbayad kay Cardo, hindi ba? Ang tanong ay isang statement. Isang bala na tumama sa gitna. Nagulat ang lahat. What? Rocco, how could you even think that? Depensa ni Beatrice, ang kanyang pag-arte ay perpekto. Why would I do that? Dahil gusto mong paalisin si Sinag. Simpleng sagot ni Rocco. Gusto mong sirain ang tiwala ko sa kanya. That's a horrible accusation. Hindi iyan akusasyon, sabi ni Rocco. Ito ay katotohanan. Ibinigay niya ang isang senyas kay Aling Nena na nakatayo sa isang sulok. Nanginginig na lumapit ang matanda. Aling Nena, tanong ni Rocco. Sino ang huling kausap ni Cardo sa telepono bago siya umalis dito noong araw na yon? Yumuko si Aling Nena. Si Ma'am Beatrice po, senyorito. Narinig ko po. Sinabi niya, well done, i-deposit ko na ang bayad mo. Isang malakas na gasp ang narinig mula kay Tita Consuelo. Ang mukha ni Beatrice ay namutla. She's lying. Binayaran mo siya para siraan ako, Rocco. Sigaw ni Beatrice, tumatayo. Ngunit si Rocco ay hindi pa tapos. Lumapit siya sa kapatid ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na mas malalim pa sa galit. Pity. Lagi mong sinasabi na ginagawa mo ito para kay Arya, para sa alaala niya. Mahinang sabi ni Rocco. Ang kanyang boses ay tila isang hiwa ng yelo sa nag-aapoy na tensyon. Pero alam mo ba ang totoo? Beatrice, ang totoo ay maging si Arya natakot sa'yo. Gumuho ang mundo ni Beatrice sa mga salitang yon. Ang lahat ng tao sa silid ay natigilan. Sinungaling! Sigaw ni Beatrice, ang kanyang boses ay basag na. Mahal ako ng kapatid ko. Mahal ka niya, oo. Sagot ni Rocco. Pero natakot siya sa obsesyon mo. Hindi sa mga anak niya, hindi sa pamana niya, kundi sa akin. Ang bawat salita ay isang dagok na unti-unting sumisira sa perpektong maskara ni Beatrice. Bago siya maaksidente, kinausap ako ni Arya. Pagpapatuloy ni Rocco, ang kanyang boses ay puno ng pait ng isang masakit na alaala. Sinabi niya sa akin na kailangan mong humanap ng sarili mong buhay, na kailangan mong bumitaw sa pamilya namin. Dahil nakikita niya kung paano ka tumingin sa akin kapag akala mo'y walang nakakakita. Nakikita niya ang selos mo hindi bilang isang kapatid, kundi bilang isang babae. Ang katahimikan sa sala ay nakakabingi. Ang buong pamilya ay nakatingin kay Beatrice na ngayon ay nanginginig
Ang kanyang mukha ay nababalutan ng hindi makapaniwalang sakit at kahihiyan. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang pagpapanggap bilang isang mapagmahal na tiyahin ay gumuho sa isang iglap. Ginawa mo ang lahat ng ito, ang paninira kay Sinag, ang paggamit sa mga bata, ang pagkalat ng tsismis, hindi para kay Arya, sabi ni Rocco. Ang kanyang boses ay panghuling hatol. Ginawa mo ito para sa sarili mo dahil hindi mo matanggap na may ibang babae na nakapagpasaya sa akin at sa mga anak ko. Isang babaeng mas naging ina sa kanila sa loob ng ilang buwan-limawan kaysa sayo sa buong buhay mo. Hindi na nakasagot si Beatrice. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Napaupo siya sa sofa. Talunan, ang kanyang perpektong mundo ay durog na. Tinalikuran siya ni Rocco at hinarap ang buong pamilya. Ang kanyang tindig ay nagbago. Hindi na siya ang biyudong nagluluksa. Siya na ngayon ang pinuno ng pamilya Montenegro, ang ama na handang ipaglaban ang kanyang mga anak. Tapos na ang paglalaro, mariin niyang sabi sa lahat. Simula ngayon, walang sino man ang papayagan kong saktan o pakialaman ang pamilya ko. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga susunod na salita ay binigkas ng may bigat at determinasyon na nagpatigil sa lahat. Si Sinag ay parte na ng pamilya ko at babawiin ko siya. Walang sino mang nangahas na sumagot. Tumalikod si Rocco at naglakad palabas ng sala. Iniwan ang isang pamilyang gulat na gulat at isang Beatrice na wasak na wasak. Ang kanyang bawat hakbang ay may layunin. Ang kanyang isip ay may isang destinasyon. Hahanapin niya si Sinag. Kahit saan pa man ito magpunta. Ang bawat pag-alis ay mayroong pinanggalingan, isang lugar na tinatawag na tahanan. At minsan, kailangan mong balikan ang simula para mahanap ang tamang daan patungo sa isang bagong umaga. Para kay Rocco, ang paghahanap kay Sinag ay hindi lang isang paglalakbay ng distansya, kundi isang paglalakbay pabalik sa puso. Ang amoy ng basang lupa at sariwang damo ang unang napansin ni Rocco nang bumaba siya sa kanyang sasakyan. Ang kanyang makintab na sapatos na katad ay lumubog ng bahagya sa putik. Malayo ito sa sementadong driveway ng Hacienda Montenegro. Ang hangin dito ay mas magaan, ang buhay ay mas simple, mga batang naghahabulan sa kalsada, mga matatandang nagkukwentuhan sa kanilang mga balkonahe. Ito ang mundo ni Sinag. Matapos ang ilang pagtatanong, itinuro sa kanya ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, napapaligiran ng mga halaman ng kamatis at sili. Sa harap nito, nakaupo sa isang bangkong kawayan ng isang babae. Nakatingin sa malayo. Ang muka ay payapa, ngunit ang mga mata ay malungkot. Si Sinag. Naglakad palapit si Rocco, ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Nang marinig ni Sinag ang mga yabag, lumingon ito. Ang gulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng takot. Agad siyang tumayo, na para bang handang tumakbo muli. Senyorito? Ang nanginginig niyang tanong. Anong ginagawa niyo rito? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tiningnan niya ang paligid. Ang simpleng bahay, ang mga tanim sa paso, ang payapang hangin ng probinsya. Ito ang mundo ni Sinag. Isang mundong iniwan niya para alagaan ang kanyang mga anak. Umalis na po kayo, senyorito. Pakiusap ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Baka po may makakita sa inyo. Magkakagulo lang po ulit. Ayoko na pong maging problema. Ang mga salitang yon ay parang isang patalim sa puso ni Rocco. Hindi ikaw ang problema, Sinag. Mariin niyang sabi. Humahakbang palapit. Hindi kailanman ikaw ang naging problema. Umiling si Sinag. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Nakita ko po ang mga dyaryo. Naririnig ko po ang sinabi ng mga kamag-anak ninyo. Ako po ang dahilan kung bakit nasisira ang pangalan ninyo.
Ako po ang dahilan kung bakit nasasaktan ang mga bata. Ang mga kasinungalingan ni Beatrice ang dahilan. Matigas na sagot ni Rocco. At tapos na yon. Nalaman na ng lahat ang totoo. Ikinuwento niya ng mabilis ang nangyari sa family meeting, ang pag-amin ni Aling Nena, ang paglalantad niya sa tunay na motibo ni Beatrice. Habang nagsasalita siya, ang takot sa mga mata ni Sinag ay unti-unting napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng hindi makapaniwalang pagkamangha. Pero, bakit po kayo nandito? Dahil hinahanap ka ng mga anak ko, sabi ni Rocco. Ang kanyang boses ay lumambot. Dahil hinahanap kita. Ang pag-amin na yon ay nagpabigat sa hangin sa pagitan nila. Pero hindi lang yan ang dahilan. Pagpapatuloy niya, mas lumalapit pa. May naisip ako, Sinag. Isang bagay na para sa ating dalawa. Para sa kanila. Nag-alinlangan si Sinag. Ang kanyang puso ay nagtatalo sa pagitan ng pag-asa at ng takot na masaktan muli. Ang sakit na pinagdaanan mo kay Tala, sabi ni Rocco. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Ang sakit na pinagdaanan ko kay Arya. Hindi natin kayang burahin iyon, pero kaya nating bigyan ng bagong kahulugan. Paano? Halos pabulong na tanong ni Sinag. Gusto kong magtayo ng isang foundation. Paliwanag ni Rocco. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong liwanag. Isang pundasyon na tutulong sa mga ulilang bata, sa mga pamilyang nawalan. Tatawagin natin itong The Arya and Tala Foundation. Natigilan si Sinag, ang pangalan ng kanyang anak, na binigkas ng may paggalang kasama ng pangalan ng yumaong asawa ni Rocco ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi para palitan sila, Sinag, sabi ni Rocco, na para bang nababasa niya ang nasa isip nito, kundi para ipagpatuloy ang pagmamahal na ibinigay nila, para gawing pag-asa ang ating pighati. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata. Pero hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Kailangan kita. Ang mga luha ni Sinag ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng pagkamangha. Ngunit may isa pang bagay si Rocco. Mula sa dala niyang briefcase, kumuha siya ng isang malaking brown envelope. At sa harap ng maliit na bahay na kawayan, sa gitna ng Baryo Silangan, ang makapangyarihang si Rocco Montenegro ay dahan-dahang lumuhod sa lupa. Napasinghap si Sinag. Senyorito, tumayo po kayo. Hindi ito proposal ng kasal, Sinag, sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi pa. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang mga papeles sa loob. Hindi ito mga plano para sa foundation. Ito ay mga legal na dokumento. Ito ay isang proposal para buuin ulit ang pamilya natin, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Itinaas niya ang mga papeles para makita ni Sinag. Ito ay isang petisyon para sa legal guardianship. Ang mga anak ko, kailangan nila ng ina. Isang tunay na ina na mag-aaruga at magmamahal sa kanila ng walang kondisyon. At ikaw lang ang nakikita nilang ina. Sinag, ikaw lang ang gusto nila. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Puno ng lahat ng damdaming hindi niya kayang sabihin. Maging ina ka ng mga anak ko, Sinag. Maging pamilya tayo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pamalit. Ito ay isang pagpapatuloy. Hindi nito binubura ang nakaraan, ngunit binibigyan nito ng bagong kahulugan ang hinaharap. Sa huling yugto ng ating kwento, ating masasaksihan kung paano ang dalawang sirang puso sa kanilang paghilom ay hindi lang bumuo ng isang pamilya, kundi nagtayo ng isang pundasyon ng pag-asa na magbibigay liwanag sa marami pang iba. 6 na buwan ang lumipas. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga kilalang personalidad, mga miyembro ng media, at mga pamilyang may bitbit na pag-asa. Sa entablado, isang malaking banner ang nakasulat sa eleganteng letra, The Arya and Tala Foundation, Grand Launching.
Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rocco Montenegro. Ngunit hindi na ito ang malungkot at malamig na byudo na nakilala natin. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay may kislap. At sa kanyang labi, isang ngiti ang laging nakaguhit. Sa kanyang tabi, nakatayo si Sinag del Mundo. Ang simple niyang bestida ay napalitan ng isang eleganteng puting damit. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng simple ngunit kaakit-akit. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa kanyang pananamit. Ito ay nasa kanyang mga mata. Mga matang hindi na puno ng takot, kundi puno ng kapayapaan at pagmamahal. Hawak niya ang kamay ni Gabo sa isang tabi at si Miguel naman sa kabila. Si Leo, na ngayon ay isang binatang nagbibinata, ay nakatayo ng tuwid sa tabi ni Rocco. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga para sa kanyang ama at sa babaeng itinuturing na niyang ina. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagsimula si Rocco sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang buong ballroom ay tumahimik. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang isang negosyante. Ang ilan bilang isang byudo. Ngunit ngayong gabi, nais kong ipakilala ang aking sarili bilang isang ama. At isang taong natutong ang pagkawala ay hindi isang katapusan. Tumingin siya sa kanyang pamilya sa tabi niya. Ang pundasyong ito ay isinilang mula sa pighati. Itinayo ito bilang parangal sa dalawang babaeng nag-iwan ng hindi malilimutang pagmamahal sa aming mga puso. Ang aking yumaong asawa, si Arya, at ang anak ni Sinag, si Tala. Isang kolektibong buntong hininga ng pag-unawa ang narinig mula sa mga manonood. Noon, pagpapatuloy ni Rocco, akala ko ang pagluluksa ay isang madilim na silid na kailangan mong pagkulungan. Ngunit itinuro sa akin ng babaeng ito, lumingon siya at ngumiti kay Sinag, na ang pagluluksa ay maaaring maging isang bintana. Isang bintana kung saan mo tatanawin ang nakaraan ng may pasasalamat at haharapin ang hinaharap ng may pag-asa. Inabot niya ang mikropono kay Sinag. Nanginginig ang mga kamay nito, ngunit nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang init ng kamay ni Rocco na nakahawak sa kanyang likod, nagbibigay suporta. Huminga siya ng malalim. Hindi po ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ang mundo ko po ay simple lang. Ang tanging alam ko po ay ang magmahal at mag-alaga. At sa pagmamahal na yon, naranasan ko po ang pinakamasakit na pagkawala. Tumingin siya sa mga bata, pagkatapos ay kay Rocco. Pero sa pamilyang ito, natutunan ko na ang isang pusong nasugatan ay kaya pa palang magmahal muli, ng mas malalim, ng mas buo. Ang pundasyong ito po ay para sa lahat ng mga pusong nagluluksa. Isang paalala na hindi po tayo nag-iisa, na ang bawat tala sa ating buhay ay maaaring maging gabay na bituin para sa iba. Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati, isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Lumapit ang mga bata at niyakap sila. Si Gabo ay bumulong, "I love you, Mama Sinag." Si Leo naman ay tumingin kay Rocco at tumango. Isang tahimik na mensahe ng pasasalamat at pagtanggap. Habang ang gabi ay nagpapatuloy, lumabas sila sa balkonahe, tinatanaw ang mga ilaw ng syudad. "Masaya ka ba?" tanong ni Rocco. Inaakbayan si Sinag. Sumandal si Sinag sa kanya. "Hindi ko akalain na posible palang maging ganito kasaya," sagot niya. "Salamat, Rocco. Salamat sa paghahanap sa akin. Ako ang dapat magpasalamat," sabi ni Rocco. "Dahil ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling mabuhay. Sa ilalim ng kalangitan, sa gitna ng kanilang bagong simula, isang pamilya ang nabuo. Hindi mula sa dugo, kundi mula sa pagpili. Isang pamilyang itinayo sa pundasyon ng pag-asa, pinagtibay ng pag-unawa at binuo ng isang pag-ibig na mas matatag dahil sinubok ito ng pighati. Sa di kalayuan, sa madilim na kalangitan, isang bituin ang kumislap ng mas maliwanag kaysa sa iba.
At dito po nagtatapos ang kwento ni na Rocco, Sinag, at ng kanilang mga anak. Isang kwentong nagpapatunay na ang paghilom ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon, at ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay laging nakahahanap ng paraan. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay simpleng ngunit malalim. Huwag nating hayaang maging kulungan ang ating mga pighati. Sa halip, gawin natin itong pundasyon. Pundasyon para maging mas matatag, mas maunawain, at mas may kakayahang magmahal. Dahil ang pusong minsang nadurog, kapag muling nabuo, ay mas tumitibay at mas kumikinang. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paghahatid ng mga kwentong pumupukaw sa puso at damdamin. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni na Rocco at Sinag? Nais naming marinig ang inyong mga komento at saloobin. At kung meron kayong nais na genre o uri ng kwento na mapakinggan sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.